Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, at meron tayong leader tulad ni Doc Joan na wala pong bayad. Libre po ang panunungkulan sa ASI. Self-supporting ministry po ito. Meron po kaming new set of officers elected last December dito po sa ating union. At ako po ay dating presidente po ng Northeast Luzon Mission, NELM sa Region 2 bilang ASI President. Pero last December, na-elect po tayo sa NPUC as President at may mga kasama po tayong mga Vice President at isa rito ay si Doc Joan na elected sa Evangelism, BP for Evangelism. Ang pinanukala po ng aming pamunuan ngayong 2023 to 2024, 24 to 25, 2 taon lang po kaming manunungkulan. At unang ginawa po namin ay pinag-usapan namin na magkakaroon ng Leaders Congress sa kauna-unahan. Mula po nung nakilala ko ang ASI way back 2016 ay bibihira po ang mga iglesia, mga kaalib ng iglesia na nakakaalam sa ASI. So ano po ang gagawin ngayon ng ASI officers? Salamat, Doc. Si Doc Joan ay kagagaling din ng Palawan nung nakaraang last month dahil sa health, sa values formation at sa ASI. So mga kapatid, hindi namin alam kung paano maiparating. Sa dami po ng ating iglesia, sa Region 2 alone, we have 224 churches and companies organized. Hindi namin matatapos ito sa 2 taon lamang na iikutin. Kaya ang ginawa po namin ay mag-uumpisa kami sa union level na ipatawag ang lahat ng mission and conference officers. Magmula po sa mission and conference coordinator, ang ating mga pastor or direktor, kasama po ang presidente at mga vice-presidente. Ang setup po ng South Central Luzon Conference, bawat probinsya ay meron din silang set of officers at kasama po dyan si Sir Romy. Kaya po siya tinawagan nung nakaraan sa Leaders Congress sa Tagaytay. At napakabuti ng Panginoon dahil mula po dito sa union level ay naliwanagan po ang ating mga opisyales at mga coordinators down to the mission and conference level. So sa ngayon, mga kapatid, mula sa Leaders Congress na yan, sa kauna-unahan na naganap na Leaders Congress, ay napag-usapan po namin ang mga plans and programs ng 2 years hanggang 2025. At ilan po sa mga ito ay narito. Una, ang ating union ay magkakaroon ng annual union conference at mission ASI or Adventist Layman Services and Industries Leaders Congress at Convention. So dalawa po kasi ito. Every year, meron po tayong convention at ang SCLC ay katatapos lang po last month. Sir Romy, nandun po kayo, no? Sa pamumuno po ni Sir Gat Alatiit, isa po siyang Executive Secretary ng Binyan, Mayor po ng Binyan, siya po ay nagdaos ng convention. Yearly po itong ginaganap. Pero bibihira po ang nakakatupad nito sa lahat ng mission at conference, gawa po ng hindi pa nila kilala ang ASI at wala pang organisadong mga officers. Kaya po ang pinanukala ng ating union officers ngayon ay magkakaroon bukod sa convention taon-taon na ginaganap every December, ay every first quarter of the year naman, January up to March, ay magkakaroon tayo ng Leaders Congress. Ito ay ang panahon kung paano natin ipapakilala ang ASI sa lahat ng mga officers. Bakit? Hindi po ito nakakarating sa inyong mga iglesia dahil mismong ang mga opisyal ay hindi alam kung ano ang ASI. Yun po ang malungkot na katotohanan. Dahil hindi mo nga naman maipapakilala yung iyong organisasyon kung ikaw mismo na opisyal ay hindi mo rin kilala. Hindi mo alam ang mission, vision, and objectives.
Kaya nga po dito, gumawa po kami ng centralized na programa na kung saan bababa po kami sa lahat ng mission at conferences. Meron pa po tayong 7 mission at 2 conferences at present para po magdadaos po ng kani-kaniyang leadership congress. So alinsunod dito, pagkatapos ng Leaders Congress ay yun namang ating annual convention. So pwede ring simultaneous o sabay ito. Depende na lang po sa panahon ng pag-oorganisa ng bawat mission at conference. Kaya ito ang isa sa pinakamalaking programa natin para maipaalam sa lahat ng miyembro ng iglesia kung ano po ang ASI. So si Doc Joan, ako, o yung mga officers na kasama namin, kahit ilang taon po, hindi namin mauubos ang lahat ng iglesia at distrito dito sa buong Union o buong Luzon para ipakilala ang ASI. Pero ang gagawin po natin strategically ay trainers training from Union down to mission and conference. Kaya maghihintay po kami ng paanyaya mula kay Sir Romy, kay Sir Gat, ng inyong gaganaping Leaders Congress. Ang kasama po sa Leaders Congress ng inyong union ay ng inyong konferensya or mission, ang mag-a-attend po dito ay yung mga church ASI leader. So dito po sa church na ito, anong pangalan ng church ito? Dagatan, kailangan po mag-elect po kayo ng isang church ASI leader. So, iba po ito sa ACS, sa Women's Ministry, sa iba't ibang departamento sa iglesia. So, kailangang magkaroon po kayo ng isang ASI church leader. So, bukod sa church leader, mag-e-elect din po kayo ng isang district ASI leader at isang area leader ng ASI. So, ganyan po ang structure niyan. At pagkatapos niyan, mga kapatid, sila po yung inaanyayahang dumalo sa Leaders Congress ng conference level at mission level. So dito, magkakaroon ng seminar, 3 days seminar po, na kung ano yung pinag-aralan, itinuro dun sa Tagaytay, yun din po ang malalaman ng lahat ng Church ASI leader. Pangalawa, yung ating Union Conference and Mission ASI Headquarters or Office and One-Stop Shop. Mapapansin ninyo na ang ASI ay grupo ng mga negosyante or businessman, business professional. Ang problema po, wala po kaming sariling opisina. Wala po kayong makikitang opisina sa San Pablo. Sa ating conference headquarter, wala po kayong makikitang opisina ng ASI. Kaya po isa sa panukala po namin ngayon sa aming liderato ay magkaroon ng opisina. Dahil sabi nung aking magaling na mentor, si Yusek Teddy Rivera, isa pong Adventist yun, naging undersecretary ni Pangulong Gloria Arroyo nung panahon niya sa DAR, ang sabi niya, a business without sign is a sign of no business. Kaya po, kung tayo ay nagninegosyo, ang negosyo natin ay sharing Christ in the marketplace, na wala naman tayong opisina na makita, mga kapatid, ibig sabihin wala tayong negosyo. Di ba? A business without sign is a sign of no business. Kaya nga hindi kilala ang ASI dahil wala man lang makitang karatula o signage na opisina or headquarter ng ASI. Kaya po, lahat ng mission at conference ay magkakaroon ng opisina at one-stop shop na kung saan dito natin makikita lahat ng produkto ng mga kapatid. Okay? So napakaganda na pag dumalo po tayo, pumunta po tayo, namasyal po tayo sa San Pablo, sa ating conference headquarter, makikita po natin yung isang corner doon or isang opisina na nandun po lahat nakalagak or nakadisplay ang lahat ng produktong ginagawa ng ating kapatiran at yun ang ating ipapatronize. So being an ASI member, patronizing our own products. Okay? So maganda pong programa ito. Itong magkakaroon tayo ng headquarter. And even provincial headquarters, pwede po. Kung sa kakayanan po at liderato ni Sir Romy, ay pwede po kayong gumawa ng one-stop shop or center of influence at the same time, opisina po ng ASI dito sa part ng
Batangas area. Okay? Pangatlo, Universal Privilege Card or SAPASAP Privilege Card. Itong Universal Privilege Card, mga kapatid, pangatlo, ito po ay ila-launch by June through Doc Joan Flores. Siya po ang contractor natin, at the same time, siya po yung magko-conceptualize dito na lahat ng kapatid, lahat ng ASI member, and even non-Adventist ay makaka-avail po ng ASI, ng SAPASAP Privilege Card. Ito pong SAPASAP, mga kapatid, ay yun yung meaning po ng universal. Ilocano term po itong SAPASAP. Ito po kasing, ang proponent po kasi nitong Universal Privilege Card ay ang Northeast Luzon Mission, yung ASI doon. Kaya inadapt po ito ng union level para ito po yung magiging income generating project ng ASI for 2 years. Dahil nakakahiya naman pong sabihin na taon-taon na lamang po tayong humihingi sa pamamagitan ng in-gathering. Napakahirap pong aminin ito, pero ito ang katotohanan, na para tayong pulubi na namamalimos. Buti sana kung Adventist din po ang hinihingan natin ng tulong or ng in-gathering, kung makahingi tayo doon sa mga politiko o mga hindi kapanampalataya, nakakahiya po. Bakit? Ang sasabihin sa'yo ay sino yung Diyos na pinapanalanginan mo? Bakit hindi ka humingi sa kapanampalataya mo? Di ba? So ito pong Universal Privilege Card, kahit hindi po tayo manghingi through yung itong in-gathering na ito, ay makakalikom po tayo ng malaking salapi sa pamamagitan ng serbisyo at produkto. Kanino po? Lahat po ng negosyo ng Adventist ay magiging business partner natin sa privilege card na yan. 3 taon mong gagamitin yung privilege card. Pag nakakuha ka nito, makaka-avail ka ng porsyento, diskwento sa serbisyo at sa mga produkto. Anywhere in the Philippines, mga kapatid. Online po ito. Meron po itong application through sa ating mobile apps. Na pag nag-log on tayo doon sa website nito ng Universal Privilege Card, magbabayad lang po tayo good for 3 years. Lahat ng serbisyo. Maging dito sa bayan ng, anong bayan to? Taysan. Dito sa bayan ng Taysan, lahat po ng may mga Adventist na negosyo, ilagay po natin dito sa privilege card. Kahit kung wala tayong gasolinahan, kumuha po tayo ng gasolinahan ng ibang mga negosyante, kahit hindi po Adventist, para makats po natin yung 3 Ws. Ngayon yung target ng ASI. Who are these 3 Ws? Yung worldly, wealthy, and well-educated. Mahirap pong abutin ito, yung 3 Ws na yan. Worldly, wealthy, and well-educated. Sino ang aabot sa kanila? Through this Universal Privilege Card ay kaya natin silang abutin dahil magiging partner natin sila sa privilege card na ito. So mapopromote ang kanilang business at the same time, makikilala natin sila. Okay? In 3 years. Maganda po ba? Maganda dahil ito po ay sustainable at the same time, magiging income generating ng lahat ng mission at conferences. So ito po ay ilalabas by June. Pang-apat, proposed 30-story building. Yan, 30-story building or convention center. Pang-5, evangelism for 3 Ws, yung nabanggit ko kanina, at yung pang-6, NPUC structural organization. Yan. Napangunahan ko, ito po yung Mission and Conference Annual Convention. Ayan. Ang gumawa po nitong presentation, salamat kay Doc Joan. Ngayon ko lang po mabuksan ito, kaya napangunahan ko yung mga sinabi ko. Pero ito po, yung ating mga ginawang conceptual framework dito sa ating programa. Ito po yung design ng bawat union at conference, mission level na headquarters, office, propose, mga kapatid. Ito po ay aaprubahan pa lang ng EXCOM sa union level. Okay, hindi pa po ito ganap na pinagtibay, pero ito na po yung propose for approval. Universal Privilege Card. At yan, ang proceeds po nitong Universal Privilege Card, mga kapatid, ay magtatayo ng billboard to all boundaries of provinces within Luzon area. Meron na pong nakatayo sa Region 2, 20 feet by 40 feet na billboard, kasi laki ng billboard sa EDSA. Bakit po? Nagagawa ngang mag-promote ng mga nakakalasing na inumin, ng mga nakakasira sa katawan sa billboard, mga sigarilyo, mga alak, tayo kaya,
na tayo naman ay gumagawa para sa Panginoon, bakit wala tayong billboard para makilala ang Seventh-day Adventist? Kaya ang ASI-NELM ay nagtayo na po noong nakaraang taon ng 20 feet by 40 feet na size ng billboard sa Isabela. Lahat po ng nagdaraan dyan ay nakikita po ang ASI, nakikita po ang Northeast Luzon Mission, nakikita po ron yung sharing Christ in the marketplace, at the same time, remember the Sabbath day to keep it holy. So, ibig sabihin, daytime, kasi wala pa pong ilaw ito sa gabi, daytime, 12 hours po, nag-i-evangelize na po yung billboard, na lahat ng dumaraan dyan ay nakikita na po. Kung paano po kung lahat ng boundaries ng probinsya ay maglagay po tayo ng billboard? Who knows? Kung tayo ay makapaglagay sa EDSA, kahit sa SLEX at sa NLEX, mga kapatid, at dito sa part ng South, makapaglagay po tayo ng mga billboard na yan. Ano pa? Ang proceeds ng privilege card ay yung customized concrete precast 6 meters by 12 meters na one-day church. Sa loob ng isang araw ay kayang itayo po yung isang kapilya o iglesia. Ito po yung ginagawa ng General Conference ASI. Sa North American Division po, pag nag-request ang mga kapatiran ng one-day church, may bagong mga binyagan, aabot ng 15 pataas, binibigyan po ng ASI and North American Division ang isang organized company or iglesia ng one-day church. Kaya pong itayo sa loob lang ng isang araw. At ito po yung isang programa ng ASI Philippine Edition. Okay? Ano pa? Scholarship grant to poor but deserving college students. Ito po yung pay forward scheme. At yung pang-apat na proceeds nitong ating privilege card ay provide ambulance, fire truck, and towing truck para sa mga mission and conference. Yan. Ito po yung proposed 30 story na matatagpuan po sa Pasay. So meron po tayong mga kapatiran na kumukuha ng condominium unit sa paligid ng ating union. Mga pag-aari ng hindi Adventist, tayo may bakanteng lupa sa Pasay. Ang floor area lang po ng building na ito ay 12 by 80 meters, approximately nasa 1,000 square meter lang po. At meron po tayong investor from Cebu, na presidente ngayon, incoming president ng ASI and SSD, na mag-finance po dito sa 30-story building. Ito po ay multi-purpose, may commercial siya, may condominium unit at convention center sa rooftop. So sana po, in the next 2 to 5 years, ito ay maisa sa katuparan, mga kapatid. Lahat po ay welcome, lahat ng ASI member or even non-ASI, basta Adventist po, open po for investment itong 30-story building na ito, condominium unit. Okay? At ano pa? ASI member investors, yes. Tripartite agreement with builders and suppliers, at yung management po nito ay ang ASI NPUC. So napakaganda na tayo ay makilahok dito. Wala pong imposible kung tayo po ay tulong-tulong. Kung mapapansin ninyo, before lockdown, wala pa po yung 30-story doon sa likod ng NPUC. Pero napakataas na po yung nakatayo sa likod. Private po yan. So mga kapatid, ito po ang isa sa mga programa. At isa pa, itong Excellence Award and Summit, ito po ay authored by Doc Joan Flores. Siya po ang author dito, yung evangelism ng 3Ws. So, ito po yung ating structural organization. Magmula sa EXCOM or sa board at itong mga officers ng NPUC, meron po tayong mission and conference level. Down to mission and conference level ay meron tayong area level or area leaders ng ASI. Down to area, meron tayong district. Down to district, meron tayong church ASI leader, or pwede tayong mag-create ng isang chapter sa isang iglesia. Kaya nga po ang ating programa, kaakibat doon sa ating membership recruitment, sa bawat iglesia o distrito na umabot sa 50 membership, district or church,
Kasi sa Region 2 po, sa Bayombong, South Central Nueva Vizcaya, isang church lang po ng Bayombong, Nueva Vizcaya, meron po silang 42 members. So, ibig sabihin ng ASI, ibig sabihin pag umabot po ng 50, ang aming panukala ay magkakaroon ng 10,000 para sa evangelism na galing po sa membership at 10,000 para sa livelihood. So, ang bawat church o iglesia o distrito na may kabuang bilang na miyembro ng ASI na 50 ay makakatanggap po ng 10,000 sa evangelism at 10,000 po sa livelihood. Pag umabot po lang 100, 20,000 sa livelihood at 20,000 po sa evangelism. Pag umabot lang 150 members ang ASI sa buong distrito, 30,000 for livelihood and 30,000 for evangelism. Yan po ang cash incentive po sa ating membership. Kaya nga po ang structure ng ating organization ay mula sa organized company, church, district, area, pataas po ng mission at conference. 18 years old po pataas pwedeng maging miyembro, all walks of life. Hindi lang po yung may mga negosyo. Kahit out of school youth, pwede basta gustong tumulong po sa gawain. Okay? So, I think tapos na po. Kung may mga question po kayo, tungkol po sa presentation natin, ay may oras pa po tayo. 3 minutes before 5. Okay? Sir Romy? Yan po yung kabuuan ng ASI. Ngayon, yung gustong magpa-member, ang ating flow of membership ay magmumula na po sa ating iglesia. Ang payment ng membership ay through the church treasurer. Okay? From church treasurer to mission to union. Hindi po, noon kasi baliktad. Binabayaran sa division, ang division binibigay yung 70% or 90% sa union. Yung union, binababa naman niya yung 70% sa mission. Napakatagal po ng proseso. Ngayon, binago po. Ang sistema, magmumula na po sa church, ang membership. So, pag nagtanong kayo ng membership, hindi na po sa SSD. Although may online sa SSD, kaya lang, para mas mabilis po, na magamit ng church or ng iglesia yung membership fee, kasi sa NELM, 200 agad ang natitira sa inyong iglesia sa membership fee. So yung 70% mapupunta sa inyong conference. Okay? So yun po ang sistema kung paano po tayo maging miyembro at maging makatulong sa gawain dito sa Adventist Layman Services and Industries. Okay? Kung may katanungan kayo, pwede pong magtanong, kahit yung lecture ni Doc Joan, sa health, no? Okay na. Sir Romy, tapos na po. Bago ko po makalimutan pala, meron tayong i-organize na Doc, yung sectoral. Meron po tayong sectoral na mga representative. Meron pong ASI sa young professional. Meron po sa agriculture sector, meron po sa manufacturing, meron po sa sales and marketing, at meron po sa services. So yan pa po ang ilalabas ng NPUC-ASI para alam po natin kung saan po tayo kabilang. Kung kayo po ay ASI member na young professional, merong tatayong isa sa inyo bilang leader ng ASI young professional. Ganon din po sa agriculture at iba pang mga sektor ng ating iglesia.